record natin. So, nagka-problema nga lang tayo doon sa Euro USD natin kasi nga may correlation sila. So, si gold is bumabagsak, si Euro USD naman is umaakyat. So, yung naging entry point natin doon kanina is we are looking for a pullback. So, nag-pullback nga siya kalagitnaan ng mga 6 to 7 PM. Ayan. And then, bumalik din siya. So, today, titignan naman natin ano nga ba yung epekto ng news na to na parating, which is 8:30. Kasi nga, napaka-importante sa ating trader that we know everything. Okay? We know everything about the technical and the fundamental side of trading. Para knowledgeable tayo, syempre, yun yung pinaka-importante sa lahat. Hindi lang yung basta-basta nagtitrade tayo na based on our emotions, uh, yung based doon sa mga highs and lows, 'di ba? Kasi nga, 'di ba, as a trader, ang ginagawa natin buy low, sell high, ganun, 'di ba? Pero ang nangyayari pala is continuation nung pag-akyat or pagbaba ng mga price na yun. Kaya minsan doon tayo nadadali. Okay? So kung ganun, ang gagawin lang po natin, syempre, is to manage our risk. So kanina dun sa Euro USD, we have a grid system. Ang ginawa natin is ano na tayo doon, nag-cut na tayo doon. Okay, so nag-loss tayo like around kapag sa standard naman nag-loss lang naman ng $6. So not bad pa rin. Okay? So i-share ko lang yung screen. Kung nakikita niyo yung screen ko. So this is the type of the strategy or approach na ginagamit ko rin at tinuturo ko din sa mga student on how to use this grid system model. So yung grid system model natin, ibig sabihin nito, we have a multiple order with the gap distance between 50 to 100 pips yung distance niya into the first order. Okay? So kapag nag-against si market, so this is my approach kapag nag-against si market at pwede nyo rin magamit. So sabihin natin, this is our first order, my lot size is 0.01 and ang nangyari is hindi niya na-hit yung ano natin, yung TP area level natin around on this level which is the 1,078 price na level na yan. So ang ginawa natin nung hindi na-hit pero kung clinose na natin kaagad yan, profit pa rin. Pero ang ginawa nga natin is umakyat siya, nag-reorder tayo. So second order, nag-adjust tayo ulit ng lot size natin. And third order, ayan. So pansinin niyo yung gap niya between on this first and second order. And I'm looking into 15-minute time frame. So ibig sabihin, syempre nag-loss na yan. Sabihin natin ng 100, sabihin natin maliit lang, 0.01. So nag-loss na ng $5. Okay, umakyat ulit, nag-loss na naman dito ng $5. So ito naging 10. And then umakyat ulit, nag-loss ng dito magiging 15 naman, dito magiging 10, tapos umakyat na naman. Okay. So habang umakyat siya, nagre-re-entry tayo. Pero mayroon siyang gap between 50 to 100 pips. Okay, so may mga advantage and disadvantage to kung paano gamitin guys. Okay, and make sure din yung capital natin kasi nga kapag na-stop out tayo dito, I highly advise or suggest na pwede kayong gumamit ng Sense account if susubukan nyo po itong grid system model natin or strategy. Kasi sa first order, 0.01, second order is 0.02, third order is 0.03, and so forth. Okay? Kaya ang ginawa po natin dyan, nung sa fourth order na, yung pinaka-tip ng price, bumagsak siya, so nakapag-break even naman tayo. Okay? At clinose na natin. Kasi hindi na natin afford yung malos ng malaki. So, mapapansin nyo, hindi naman tayo na-loss. Malit lang yung naging loss natin. So, this is a send account. Dito natin ina-apply yung ating grid system model kapag nag-against. And yung mga signal natin, kung ano yung binabato nating signal, ganito rin po siya sa ating copy trading. So, sa mga naka-copy trading sa atin. Okay? Ayan, kung ano yung signal natin, yun din yung execution natin sa live. At mapapansin nyo rin na tuluyang bumagsak nga si gold. So hindi tayo nag-enter dahil mayroon pong news ng 8:30 PM Philippine time. Ayan. Okay? So gets naman po itong grid system model natin, pwede nyo pong i-apply yan. So instead you are doing scalping like, di ba, ang dami mong order na minsan
Okay, ganyan. Multiple orders on this area. Like, ang pagitan lang naman nila is nasa 5 to 10 pips, di ba? So, napaka-risky yun. In case na kung dito ako naglagay ng maraming order, tapos suddenly, sabi natin sell ako, 'di ba, on that particular level. Tapos umakyat. So dali lahat ng sell entry ko. Okay? Tapos wala pa akong SL. So panigurado 'yan, stop out ka diyan or yung tinatawag nating margin call. So pwede niyo itong gamitin. Okay? Ayan. So if sa tingin mo, yung disadvantage naman ito, if sa tingin mo na hindi na kaya ng iyong capital like 10%, okay, almost na roughly na talagang yun yung nag-floating loss. So cut mo na. So ganun yung ginawa natin, guys. Kaya that's why we don't have any orders as of the moment. Okay? Kasi ang priority natin is yung capital preservation. Hindi natin afford yung malaking losses. So ganun dapat. Okay? Ganun dapat tayo mag-isip or ganun yung magiging mindset natin as a trader. So inuuna natin yung risk natin, yung i-risk natin compare sa magiging profit natin. Ganun din po mag-isip yung mga professional traders on the market if manual. Okay? Kasi kung pag EA yan, may mga ganyang execution like the grid system model, panigurado, maglalagay na naman ng order yan. May nakatry na ba dito na gumamit ng mga EA or robot? Anyone? Wala po. Wala pa po ba? Okay, so if na-try nyo ganong model pero napaka-risky and um, kapag may mga news, may mga high impact news, so risky siya masyado. Okay? Ayan. So sa gold naman, titignan naman natin siya, guys. So, ayan. So yan yung ano natin kanina, yung TP natin. Okay, so na-hit na yung TP tapos exit na. Okay? So kung ang ginawa mo, nag-buy ka dito, napansin mo lang na nagkaroon ng medyo minor pullback, panigurado, loss ka dyan ng malaki. Okay? So, we are just following the trend. Kasi nga, nag-overbought na siya eh. Nag-overbought na siya. Sobra na yung pinaka-high price niya, which is this is the gold all-time high. Kahapon, nag-profit din tayo, di ba? Yung sell signal din natin. And then, kalagitnaan ng 12 midnight yon kasi alam natin may 4 p.m. 4 a.m. news. Okay, hindi siya nag-react agad ng 4 a.m. news which is yung Trump announcement. Nag-ano na siya nung 6 p.m. Asian session kaninang umaga. Umakyat siya, di ba? Na-break niya itong another uh, itong all-time high. Na-break niya bago siya bumagsak nung 6 a.m. in the morning Asian session. Okay? Kaya napaka-importante na chine-check din natin yung mga oras. Okay? Kasi may mga oras po yan, guys. Eh. Okay? So, bumagsak siya. Ayan. So, tatanungin nyo naman ako, Coach, ano na ba yung gagawin natin? Are we going to buy or sell? Yun yung magiging question dyan. Yun yung malaking question. Okay? So, dito, hindi muna tayo basta-basta mag-enter ng ating position dahil pansin natin yung trend line niya talagang continuation na pag-drop dahil nga doon sa gold all-time high. Yung announcement ni Trump kanina umaga, which is yung tinatawag nating reciprocal tariff. Okay? So, dapat maintindihan natin yung fundamental analysis, guys. Supposed to be, yun yung magiging discussion natin. Pero, i-discuss na lang natin yan doon sa ating VIP channel. Yung sino yung mga student natin dito na sa VIP channel. So, bukas we have another topic on the fundamental analysis. Okay? At yung technical analysis. Ayan. Going back doon sa previous day high, yung tinatawag nating reciprocal tariff na inimplement ni Donald Trump, which is worldwide or globally po yan. Okay? Like the import product, ibig sabihin ng tariff, which is additional taxes na pumapasok po. Okay? So sabihin natin sa Pilipinas kapag may pumasok galing US, so we have a reciprocal tariff, ibig sabihin magka-counter at tariff din tayo. Kung nag-implement si Trump ng like 30% on the Philippines, lahat ng papasok na produkto
coming from US, magpapataw din tayo. So ganun po yung tariff. At yun po dapat yung maintindihan natin as a trader. Hindi lang yung nakikita natin sa ibang community like, ito, gold sell now, buy. Alright, demand level, supply level. Yeah. Okay, pwede naman po yun. Wala pong masama doon. Okay? Like price action na tinatawag. Yun yung alamin natin the differences ng technical, fundamental, and the sentiment. So ready na po ba kayo? Please type 1 nga po para malaman natin kung talagang nandito yung mga student natin na talagang nakikinig. Ayan. Please type 1 nga po dito sa ano and then record natin. Okay? And then i-mute ko lang din po syempre. Okay. Pa-mute please. Okay, so i-mute lang natin. 10 minutes to go. Okay. So, 10 minutes. Ayan. So, gumawa tayo ng presentation. Nasaan yung presentation natin dito? Kaya hindi tayo nakapagbigay ng signal eh. Yung presentation natin dito. Okay. Tignan muna natin yung news. Okay. So, yung news for today, which is the 8:30, which is the average hourly earning, month over month po yan. So, wala pa naman. May 10 minutes pa tayo or 9 minutes to go. Tapos magkakaroon dito ng pending order. Yan yung explain natin. Unemployment rate, tapos FOMC, ano na ba ngayon? 3. Okay, 8:30 unemployment claims pala, sorry. So, bukas yung non-farm payroll. Ayan, so sakto sa mga student natin for tomorrow dun sa VIP channel natin na i-discuss natin tong unemployment. So ngayon, ito nagbibilang na siya unemployment claims, the number of individuals who filed for employment insurance for the first time. Kasi sa US, mahilig sila sa mga insurance policies dyan. Okay? That's why dito tinitignan ng US government kung mas marami ba yung mga employed people or unemployed person. Okay? Dahil makaka-epekto po yan sa overall economic impact at yung itong ano po natin, history po natin is nandito. So, history po natin, yan yung tinatag nating monetary policy na tinitignan ng Department of Labor ng US. At dito, binibilang kung gaano karami or kababa yung naging employed people or unemployed people na nag-file ng kanilang insurance policy. It's a health insurance policy like sa atin PhilHealth, SS, GSIS, ganyan po na tinatawag. Kasi nga, for economic data na yung growth ng isang bansa, doon natin siya tinitignan. Okay, na-apply din po yan for economic development or economic outlook pala overall, which is yung tinatawag nating microeconomics. Ayan. Okay, yung mga terms na yan ang ano. Okay. So, iyan lang natin to. So, we have office of course sa KMC SM North EDSA Tower 1, Quezon City sa mga face-to-face classes natin. Tayo rin mismo, ito yung main office natin. We have sa Pampanga, saan pa ba? Pampanga, SM North, ayan. Okay, so dalawa lang. And sa Pangasinan, okay, mag-ano rin tayo. Basta all over the Philippines, like Dubai team, mayroon din tayong Dubai team para lahat. Kasi ang goal naman natin is matuto at kumita dito sa forex trading. Yun nga lang, syempre, ang catch lang dyan is kailangan talaga natin siyang pag-aralan step by step. Okay? So, syempre, dun tayo sa may experience na sa market, di ba? Okay? So, ano nga ba yung Master Forex trading with economic indicator na tinatawag? Okay? So, if you can see here, so this is the ano fundamental analysis. So, ano nga ba yung fundamental analysis? Okay, so sa fundamental analysis, it's a studying the economic data or market outlook that like the political. Sabihin natin like in the Philippines kung may mga nangyayaring political issues, so syempre mga investor hindi yan papasok dito. Okay, yung mga foreign investors. Dahil nga nakakatulong yung mga foreign investor na mag-put up ng business or company here
at mag-create ng mas maraming trabaho. Okay? So, like the fundamental analysis dito, pwede natin siyang gawing trading strategy. Social factors like kung may gera, sabihin natin, or geopolitical tensions, okay, between the current government and the oppositions. Kasi makakaapekto po sa currency price itong mga to. So mapapansin natin, bakit biglang umakyat si EURUSD? Bakit biglang bumagsak si gold? So dyan po natin nalalaman yan, which is yung pinaka-backbone, yung fundamental analysis. Kasi there's a lot of trader relying on the price chart, pattern, supply and demand zone, pero hindi nila naintindihan nagtitrade lang sila. Kapag ganun, ibig sabihin, ano lang, yun lang yung knowledge na alam mo. Yun yung tinitignan mo lang. Okay? Which is short term po siya. Ito kasi si fundamental analysis, it's a long term po. Okay? Ayan. Trader use fundamental analysis to assess the strength of country's economy. Yan. Dito tinitignan natin the microeconomics na tinatawag. Okay, and predict the future currency movement. So as a trader, dalawa lang naman yung trabaho natin. It's either predict natin, inaalam natin yung trend line, paakyat pa ba siya? So syempre, pag paakyat siya, anong gagawin mo? Magbabay ka, di ba? Okay? If sa tingin mo, bearish yung momentum niya, anong gagawin mo? Mag-sell ka. Okay? So ganun po yung trabaho natin. Na-identify ko na yung trend line at ang gagawin ko, mag-sell na ako kasi na-identify ko na siya. So ibang-iba naman siya sa fundamental analysis. Mas malawak po siya. At medyo mas mahirap, okay? Kung pag-aaralan natin yung fundamental analysis, guys. Okay? So, ang cycle po niyan, political events like geopolitical tensions, economic data like GDP, gross domestic product na tinatawag interest rate, global environment like yung reciprocal tariffs na implement ni Trump, so maepekto yan. Siyempre, interest rate na pinapatupad ng mga central banks, okay, like the Federal Reserve ng US. Kumbaga sa Pilipinas naman, yung Bangko Sentral. Yan yung mga nagpapatupad or nagdadagdag ng interest rates na tinatawag. Nagka-cut or nagdadagdag lang yung ginagawa nila. Inflation, dito minimeasure yung inflation at napaka-importante din ito as a trader to understand the inflation. Kasi nga kapag mataas yung inflation like the product and services, sabihin natin like the product, it means makakapekto po yan sa overall performance ng ekonomiya. Okay? Ayan. So, ano nga ba yung key indicator and fundamental analysis? O unang-una is yung interest rate na tinatawag natin kapag higher rate na pinapatupad ng mga central banks or yung sabi natin like example the Federal Reserve ng US attract investor strengthening the currency. Ibig sabihin, yung US dollar aakyat po siya. At yung mga ka-pairs naman sa US dollar, sabi natin like euro. Kapag naging magandang performance ni US dollar, ang mangyayari po dyan is babagsak naman po si euro. Vice versa po yan. Okay? So ano nga itong interest rate? So ang ginagawa lang add lang ng interest rate plus or cut, sorry. Or cut ng interest rate. Sinong nagpapatupad niyan? Federal Reserve. Okay, ng US. So sa coach, meron din po ba dito sa Pilipinas? Yes, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. So nag-add and cut sila. So tinitignan nila dito to attract investors threatening the currencies. Kung merong interest rate, meron ding inflation rates. So yung pagtaas ng bilihin, sabi natin, bilihin. Okay? So dati, yung bigas nasa 20 pesos, ngayon nasa 40 pesos. Okay? Yung by percentage nung inflation over the period of time. Kumbaga, yung 1,000 natin, wala nang value, right? Okay? Nawawalan na po siya ng value ngayon dahil nga po sa inflation, sa pagtaas. Okay? So, rising inflation can weaken the currency value. Meron tayong hyperinflation.
Yung hyperinflation, it means wala nang almost value yung currencies natin. Sample, maraming bansa, Venezuela, okay? Venezuela, part of Africa like I think sa South Africa nagkaroon sila ng hyperinflation na tinatawag. Kumbaga isang bag ng pera yung dala nila, bibili lang sila ng isang pirasong tinapay. Yun po yung nangyayari kapag nagkakaroon ng hyperinflation. So dapat balance yung interest rate ay at inflation rates. Okay? So GDP growth, pwede nyo screenshot yan. Gross domestic product, strong economy boosts currency strength. Okay? If there's a lot of investors, maraming trabaho, okay, ang mamamayan ng isang bansang to, magkakaroon na or magbuboost yung currency. Tataas din yung value. Okay? So yan yung tinitignan natin as a key indicator sa fundamental analysis. Employment data, ayan. Kung gaano karami yung mga unemployed people o okay, unemployment rates, kung gaano kababa yung mga walang trabaho. Kasi nga, isa rin sila sa nagbuboost ng economy, which is mostly yung mga unemployment, yung mga taong nagtatrabaho, it's look like a consumer spending. Ini-spend din nila yung perang sinasahod nila. Okay? So may impact din yan sa forex market, guys. So yan yung dapat nating tinitingnan din. Next is the geopolitical events like wars, election, trade policies. Ito, yung trade policies, bakit umangat nga si gold? Kasi nga, yun yung reason, yung reciprocal tariff. Ibig sabihin, mas gusto ng mga trader and investor na lumipat sa gold, which is safe haven asset na tinatawag. Ganun po siya. Okay? Bakit sell ako ng sell pero umakit pa rin? Kasi hindi natin naintindihan. Okay? Yung fundamental analysis niyan. Okay? So yun yung dapat nating malaman po. Okay? Na ito nagpataw ng tariff on globally si Trump kaya lumipat sila yung mga trader and investor. Okay? Ayan. So yun yung mga key indicator sa fundamental analysis kasi. So 8:30 na. Ba't kaya? So ayan, so mapansin nyo meron tayong news continuous pa rin. So kung ang ginawa mo dyan, nag-buy ka, ang highly suggest ko guys is kumbaga sa rumaragasa siya, huwag mong sasabayan. Kapag sinabayan mo, ubos ka dyan. Okay? May mga ganyan nagka-counter trend. Hindi natin kayang pagalawin yan kahit magsama-sama tayo ng account. Okay? So, most probably the central banks, institutions, okay, or yung mga market maker ang nagtitrade. Tayo 5% lang tayo mga retail trader. Okay? Ganun siya katindi ang market. Trillion of billions, 7 trillion dollars ang turnover, yung turnover volume a day po, guys. Okay? So kung ikaw, you have a like 100 or 200 dollars na gusto mong palakihin, syempre compound mo lang. Okay? Kasi sometimes nagiging greedy na tayo sa nakikita nating profit. Especially sa social media or everything, 'di ba? Na ay to ganito lang pala kadali yung trading. Okay? So ang masasabi ko po sa inyo na madali ang trading, madali na mahirap. Okay? Madali na mahirap po siya, guys. Ayan. So since I'm a full-time trader, for almost 6 years na rin na paulit-ulit ko itong ginagawa. So, syempre, ito yung hanap buhay natin. Ayan. Going back dun sa ito, yung mga pinaka-importante na ma-take note po natin, yung key indicator ng fundamental analysis. Okay? So, may mga epekto po yan. Ano nga ba yung tatlong analysis na pwede nating i-apply? Kasi mostly, mas maraming trader na nagre-rely lang into a technical analysis. So, ang technical analysis or TA, baka tanungin ka, ah, bro, ano nga ba yung TA mo ngayon for today? So, tinanong mo yung kasama mo, di ba? Instead, you are focusing on your own trade. Ayan, yung pinaka-importante dyan. So, ang fino-focus naman yan, historical price data like chart patterns and etc., Wyckoff, support and resistance, supply and demand zone, which is a very short term. Okay? Kasi pag na-identify mo na yung supply and demand zone or key level, nagre-react ka na kagad doon na it might be na mag-bounce or mag-breakout. Okay? So, ganun lang po yun.
And next is fundamental analysis or FA. So dito like economic data, okay, political and social stability factor influencing currency's value, which is the interest rate, inflations, etc. So kung mapapansin nyo dito, ayan, yung sa fundamental analysis natin. So dito pinag-aaralan natin yung economic data, global interest rate for a long term po yan. Ayan, like sa FA, yung forexfactory.com, doon natin tinitignan. Okay? So, pang long term naman siya. So, sabihin natin, ito, nagtaas ng interest rate ang Federal Reserve. So, ibig sabihin, it's a good for currency. Pabullish si US dollar or DXY. Ibig sabihin, yung mga ka-pairs niya naman within the precious metal under gold is pababa or bearish naman siya. Okay? And yung sentiments analysis or SA is overall market move and positioning. Yung tinatawag nating risk on and risk off, guys. So meron tayong sentiments analysis dashboard na sa MyFX Buyon. Isa rin yun sa ginagamit ko. So ituturo ko na lang I think next time. So ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung iba kasi, ang gagaling ng charting, di ba? Ang gagaling ng charting, ang galing ng ano, pero pag tinanong natin sa fundamental analysis, di ba? So doon na nagkakatalo. Kasi may mga trader na more on focus lang sila sa technical analysis. Yung iba naman, kasama na yung indicator dito guys ha. Kasama yung indicator dyan. Yung mga RSI, so part pa rin ng technical analysis. Yung fundamental analysis naman, may mga trader na hindi sila gumagamit ng technical analysis. More on FA lang. Okay? And yung iba naman sa sentiments. Ito, madalang lang tong sentiments pero dapat malaman din natin ano nga ba yung sentiments analysis. Okay? Short to medium term naman to. So may short term, long term, and short. So tayo dito, pinag-aaralan natin to, itong mga to, dapat as a trader. So, naging trader ka lang siguro dahil may capital ka, ganun, or kaya mong mag-trade, mag-buy or sell. Madali lang naman, di ba, mag-buy or sell. Pero, ang hindi dyan madali is yung mga losses natin, kung paano natin i-handle, di ba? Kasi baka pag nag-loss ka, bigla ka na nag-quit ka agad dahil, yan nga, nag-guess ka lang or hinuhulaan mo lang. Alam nyo ba yung, ano, hula analysis paralysis? Okay, so ganun. Kapag naghula analysis paralysis tayo, panigurado yung account din natin na paralysis din yan. Okay? So, yun yung iniiwasan natin, guys. So, gets naman po ito, yung technical, fundamental, and sentiments po natin. Yan yung mga types of analysis. So, coach, ikaw ba, ginagamit mo rin ba yan araw? Yes, ginagamit ko rin po itong mga to. Okay? Kino-combine ko sila both para mas marami tayo, syempre, confluences or maging kapag nag-positive reaction siya dito sa technical, syempre titignan ko rin sa fundamental analysis. Okay? Yan. Dito, as a fundamental analysis, we are looking for if maganda ba yung good economy or bad economy. So one of the example here is sabihin natin euro and versus US dollar. Okay? So bakit umakyat si euro? Sabihin natin. Which mean it's good for economy. Higher currency value. So sabihin natin maganda yung GDP or gross domestic product, yung import product, walang geopolitical tensions. Okay, kapag nagkaganon, positive positive economy, which mean makikita nyo sa chart nyo, bakit biglang umakyat to si euro? Nag-breakout, 'di ba? In-apply ko yung technical pero bakit siya umakyat pa? Binutas niya yung resistance level ko, 'di ba? So nung tinignan ko pala sa fundamental analysis, yun pala yung naging reason niya. So may news na nangyari. Okay? At syempre, yung value nag-higher currency value. At suddenly naman nag-drop si US dollar. So ganyan siya. It's either vice versa silang dalawa. Ayan. So sabihin natin, ito si euro. Okay, so kahit hindi ako taga European
country or zone. Okay? Kasi European Union na tinatawag, 'di ba? Iisa lang yung currencies nila diyan. Okay? So, may news pala kaninang 4 AM, 4 PM tapos umakyat si euro. And then ito naman si US dollar. Si US dollar is unstable pa rin kaya siya nag-drop. So it means yung euro USD paakyat 'yan. Okay? Gets po ba? So ganun lang siya ka-simplified, guys. Okay? Euro versus dollars. Ayan. So kahit hindi tayo taga-ibang bansa, kasi ang mga major pairs, major currency sa buong mundo is US dollar, euro, CHF, ano pa ba? Forex po yan CHF, NZD, yung mga stronger economy. Bakit coach wala si yuan? Okay, hindi siya part ng hindi siya part ng major pairs natin. Okay, pero makakapag-trade ka USD versus yuan which is come from China. Okay? So like this example, so impact in forex market. So ano nga ba yung mga impact nito? Like this one, so European economy, we have a set of example ng pictures dito and US economy. So sabi niya dito, will his lack of a false impact my recovery? So sabi natin, 'di ba? It might be nagre-recover si European economy or si US economy. Kaya nga nakikita natin sometimes nagko-consolidate or biglang akyat or bagsak nung mga tinitrade nating pairs. So kung hinanap ko, ito trend line, tapos bakit biglang nag-reverse? May breakout. So yun ang technical analysis. Pero yung reason behind the scene, which is itong mga, it might be there's a interest rate or cut rates na tinatawag or implementation. So yun yung paulit-ulit na cycle naman. Kapag strong economic data, which means it's currency strength. Overall po yan weak economic data is currency weaken. Ayan. So vice versa lang naman po yan, guys. Okay? And I think by tomorrow ito yung iano natin. Yung consumer spending, non-farm payroll, so ang dami pa. Okay? Ayan. So sa SMC part naman, nag-share tayo ng mga ng SMC or ICT strategy na pwede nyo magamit for a short-term technical analysis. How to identify the supply and demand zone. Okay? Kasi balance yan lagi sa market, guys Hindi po pwedeng hindi mag-balance like yung supply and demand. Okay? Kapag syempre high demand, low supply, 'di ba? Kapag less demand, mas maraming supply. Ganun lang naman po 'yan. So yung importance din nitong ano natin. So pakita ko lang sa inyo yung chart muna. And of course, sa mga student natin, you can also follow me on my YouTube channel. Okay? And you can also register under our affiliate po, guys. If you have the XM or Vantage, just register that and let me know po. Okay? Kapag may mga question kayo. So, ito rin yung official account natin. Kapag may mga concern po kayo, pwede niyo po akong i-message lang po. Okay? Anytime soon. So, legit naman tayo, di ba? Okay? Ang goal lang naman natin is malaman natin lahat. Actually, ang dami pa natin pwedeng matutunan like indicate yung okay, marami pa tayong matututunan like ano pa ba? Indicators, yung mga scalping strategy na pwede natin gamitin sa Asian sessions. Okay, so tuturo ko din yan. So right now, since sa gold, I'm looking into 15-minute time frame. So ganyan, hindi pa tayo magbabay. Hintayin muna natin kasi grabing breakout niya Okay? Grabing breakout niya, guys. Nag ano na siya, overbought na talaga siya. Simula nung Asian session reversal po natin. So, pwedeng maging level when it comes to technical analysis. Ito yung pwede nating maging level kung saan siya pwede mag-react. So, dito, pwede nating hintayin dyan.
Okay? Kasi pwede posible pang umabot siya. Pansinin niyo, almost hundreds of pips yung drop niya. Okay? Kung dito ka nag-buy, panigurado sunog na yung account mo, 'di ba? Okay? Yun yung pinaka-importante sa lahat, that we have the right system on trading. We have the strategy, na backtest natin yung strategy natin, risk and money management. Paulit-ulit lang yan. If you want to become a profitable trader, okay, you need to practice on demo or live. Wala pong nagsasabi na yung mga strategy na yan is working fine. Okay? Lahat po ng strategy gumagana. Depende na lang po on how we execute, kung paano natin i-apply. Tama nga naman yung strategy. Pero ano yung kulang? May mga kulang po dyan kaya hindi tayo nagiging profitable. Okay? Yung emotion ko, siguro, okay? Or wala akong disiplina sa pagtitrade, wala akong SL, marami. Okay? Quick questionin mo lang yon sa sarili mo. Okay? Kasi ikaw yung pumipindot ng buy or sell button. Hindi naman po ako yung pumipindot. Okay? Pag ako yung pumindot ng buy or sell, baka ako pa yung masisisi. Di ba? Kaya nga, focus on your own trade kasi business po ito. Okay? Dalawang klase lang yan. Pwede mo siyang gawing gambling or magsugal ka, di ba? Kasi yung difference ng gambling and a business. Okay? So dito, hindi mo kailangan ng empleyado, hindi mo kailangan ng everything, okay, ng mga expenses kasi mismong sa chart lang nakikita mo na to, it's a trillion of billion of dollars. At sasabihin ko po sa inyo na hindi po madali ang trading. Kapag may nagsabi sa inyo na madali ang trading, okay, there's a probability